Samahan niyo kong pasyalan ang isa sa nakaka-relax na tanawin dito sa South Korea kung saan payapa ang buong paligid at tanging ingay ng kalikasan ang maririnig mo. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Ngayong araw nga ay pupunta ako sa isa sa mga kilalang park dito sa Ansan. Ako nga lang ang lalabas ngayon dahil nakapunta na sila doon. Besides, gusto ko din kasing matutong magbiyahe para masanay ako. Tamang antay nga lang ako dito ng bus na sasakyan ko papuntang Ansan Station. Dito kasi sa South Korea ay may allotted time ang dating ng bus bago ka makasakay. Minsan umabot pa nga ng 30 minutes na pag-aantay bago ka makasakay. Di tulad sa atin na paglabas pala ng kanto ang dami ng pwedeng sakyan. Dito mag-aantay ka talaga. Di ka rin naman maiinip sa pag-aantay ng bus dahil bawat station naman ay may free wifi, kaya hindi ka maboboard. Dito nga ako sasakay ng subway sa Ansan. Medyo kinakabahan pa nga ako dahil mag-isa lang ako. 2 station lang naman ang pagitan kaya hindi masyadong malayo. Ilang sandali pa ay nakarating na din ako. Dito nga ako sa Jungang Station bumaba dahil dito malapit ang Nojokbong Waterfall Park na pupuntahan ko. Medyo nalito pa nga ako kung saan ako lalabas dahil first time ko dito. Kakaumap nga lang ang gamit ko at sinusundan ko na lang ang direction kung saan ako dadaan para makarating sa park. Wala na nga akong inaksaya at naglakad-lakad na ako. Agaw atensyon nga ang mga puno na dinadaanan ko. Isa pa sa mga napansin ko dito sa South Korea ay ang pagkahilig na sa nature, kung saan makakita ka ng madaming puno kahit sa mismong city. Very nature loving sila. Habang naglalakad nga ako ay para akong turista sa ginagawa ko dahil may dala pa talaga akong monopod. Napapangiti na lang ako habang iniikot ko ang lugar. Nakakatuwa lang dahil pumunta ako dito sa South Korea bilang isang OFW at the same time bilang isang turista na rin. Ang dami kayang gustong pumunta ng South Korea dahil sa mga tourist attractions. Siyempre, perfect ang South Korea para sa ating mga Pinoy, lalo sa mga addict sa K-drama na talaga namang naitanong mo sa sarili mo na one of this day ay makapag-travel ka sa South Korea. Hindi naman imposible. Ilang sandali pa ay nakarating na din ako sa Nojokbong Waterfall Park. Halos nasa 30 minutes ko ding nilakad mula Jungang Station. Hindi ko naman ramdam na malayo dahil sa daan pa lang ay busog na ang mga mata ko dahil sa mga magandang views na syempre bago sa paningin ko. Wala nga palang entrance dito kaya madami ding pumupunta dito. Halos karamihan nga ay may mga nakalatag na mga tent ang bawat pamilya na pumupunta dito. Mahilig kasi ang mga Korean sa mga picnic. Idagdag pa na ang daming park dito kaya isa to sa mga libangan nila ang mag-picnic sa mga park. Nakakatuwa lang dahil ang hilig nila sa mga nature adventure. Unlike sa atin, usually walang taos na tumatagal sa park dahil nga mainit at syempre hindi rin safe. Nang mga oras nga nito ay hinanap ko yung falls na nakita ko sa online. Naisip ko nga din since mainit ang panahon kaya posibleng walang tubig. Kaya mas pinabuti ko na lang na magpahinga muna dahil sa layo ng nilakad ko. Sinulit ko na lang ang bawat minuto na makapagpahinga habang tahimik na pinagmamasdan ang buong kabuuan ng park. Nakaka-relax talaga pag nasa ganitong vibes. Marami mga puno, tahimik at nakaka-recharge ng energy. Ilang sandali pa ay nagulat ako na makita ko ang mabilis na pag-agos ng tubig mula sa taas. Ito na nga yung falls at ngayon ko lang din na-realize na man-made pala ang falls. Sinadyang gawin para maging attractions dito sa park. Nakakatuwa nga dahil talagang hindi mo aakalain na sinadya talagang gawin. Ang galing, di ba? Siyempre, hindi ako nagpahuli kaya kumuha din ako ng magandang shots. Ang dami nga agad tao na magkaroon ng tubig ang falls. Halos lahat ata ng nasa paligid sa park ay pumunta. Nakaka-relax nga yung tunog ng tubig kapag bumabagsak. Sarap sa pandinig. Kung pwede nga lang maligo, baka naligo na ako. Tag-ikot-ikot lang ako at sinulit ang napaka-relaxing na views. Wala akong masabi kundi maganda. Tama nga sila pag nasa ibang bansa ka, hindi nakakayang mag-video kasi wala naman silang pakialam sa kung anong ginagawa mo. Hindi ka rin mahihiya magsalita dahil hindi ka nila maiintindihan. Kaya dito kinakapalan ko na lang ang mukha ko. Ganito nga pala ang view sa malapitan. Sobrang ganda, nakakalain mong hindi natural pero talagang agaw atensyon lalo na sa mga baguhan. Marami ka pang pwedeng maikot dito sa Nojokbong Waterfall Park. Umakyat pa nga ako sa taas dahil gusto kong makita ang kabuuan ng park. Isa talaga sa mapapansin ninyo ay ang mga puno. Iba't ibang klase ng puno na nagbibigay kulay sa buong park. Sa kabilang dako naman ng park ay makikita ang flower garden nila kung saan makikita mo yung iba't ibang kulay ng mga bulaklak na nagbibigay kulay din sa buong paligid. Madami nga din nakatambay dito at halos lahat ay nakatent at yung iba naman ay panglatag lang. Kung tatanungin nyo naman kung may mga kainan ba dito, syempre meron. Merong shop dito na nag-offer ng iba't ibang pagkain kaya hindi ka magugutom. Maganda din ang facility ng comfort room nila, lakas maka-aesthetic. Isa na namang gala ang natapos ngayon.
Kaya lagi ko ang sinasabi, deserve nating i-treat ang sarili natin ng paulit-ulit dahil baka sa susunod, wala nang next time. Anyong!